Yo, what's up, happy people? Rudy on the mobs. Kumusta na po kayo mga guys? Sa isang mapagpalang araw naman po na binigyan ng Diyos sa ating mga guys. Kumusta na po kayo lahat dyan? Music muna! Dorothy? Sige na! For today's video mga kuys, mga guys, mga iskunyan nyo ay kumahol na naman po ang mga kampon ng mga amaw. Opo! Grabe talaga sila mga kuys. Talagang hindi po talaga nila tatantanan si Yorme Isko hanggat sila ay kumikita. Na wala namang katuturan, walang kabuluhan, puro mga ka-fake newsan ang mga ginawa ng mga amaw. Opo, ito naman yung mga artikulo o vlog nila, no? Ayan, no? Vic Soto. Vic Soto daw. Nagsalita na, nag-warning na. Nag-warning na, parang si Putin. Delikado ba to? Baka ma-push you. Baka ma-push you. Alam niyo na yung bomb. Vic Soto nagsalita na, warning ito sa lahat. Wow! Warning sa lahat. Parang itong si Delikado ba itong maging kalaban? Parang si Putin pala, ha? Tapos ito pa. Jose Manalo, ginaya na naman nila Isko. Wow! So ano ang ibig sabihin niya? Imitation? Program simulation? Simulation? Ganun ba ibig sabihin niya? Ha? At meron na namang isa. Tape Incorporated, napahiya na naman. Kilala nyo ba to si, Tita Missy? Puti. Tita Missy, yung mukha. Parang espiritistang pusang baka. Dorothy? Sige na! So, tingnan ko siya, parang parang talaga siyang espiritistang pusang gala. Mura niya ito. Iman ko kung saan to. Canada ba ito nakabase? Sa Pilipinas ba? Philippine time, nag-live, 1 AM. Napag-isip-isip ko. No! God, please, no! No! Ika, batak yata itong 1 litro. Oh, di ba? Oh, kung marunong kayong mang-asa, akala nyo kayo lang marunong mang-asa. Kung ano ang itinanim niyo sa kapwa, yun din ang aanihin niyo. Kung mang-asa kayo, asar din yan. Para sa inyo. O, diba? Tita Missy, Tamski, ang hirap naman ito. Muntik ka na itong isang amaw na ito na Tamsi, Tita Missy. Tita. Tamhira. Word. Yung ano nito, tita, tapos lalaki. Ano ito? Bleed ba ito? Bleed na double? Tita Missy. Galing, Isa naman, fake bulaga, bistado naman, G Sagidli, ang daming scripted, huling-huli daw. Ganon ba? Ito ang pag-usapan natin. Ito mga quiz. So, ayan na naman, issue na naman sa kanila yon mga quiz. No, ayan, no. Kala mo naman, wala talagang mga writers nila, no? Kala mo naman, talagang walang binabasa yung mga host nila. Anong sabi niya sa permero? Jose Manalo, ginaya na naman. Jose Manalo, ginaya na naman daw ng Saji Sagidli. Matanong, kailan naging nag-mayor si Jose Manalo? Kailan? Noong si Yorme Isko ay nagtrabaho na sa Tape Incorporated. So ang tanong, sino ang nanggagaya ngayon? Ha? Dorothy? Alam niyo yung insecurity mga course, no? Yan talaga yung napaka-toxic sa ating lipunan. Yung hindi mo lang makuntinto kung anong sa kanila. Kung hindi mo lang tanggapin kung ano yung ratings nila, di yung sisiraan mo pa yung tao. Alam naman lahat ng taong bayan kung sino talaga ang number 1. Okay? Klaro ba? Sino ang number 1? So ano bang pinaglalaban nyo?
Sa totoo lang, wala naman talaga kayong kalaban. Sarili nyo lang. Hindi ba? Nagpabida-bida kayo sa social media at sa YouTube. For what? About money? Ha? So, ang tawag sa inyo, mga literal kayong mga vlogger. Dahil money lang. Diba? Kung sa Arabic pa, pulos. Money is pulos. O, diba? May konting kaalaman din kayo. O, diba? So, ito is pag-usapan natin, it's about a comparison. Okay? Pangungumpara. Ang sabi daw nila, napanood ko sa vlog nila, na malayo daw si Yorme Isko sa katayuan or in about entertainment or showbiz kay Jose Manalo. Napag-isip-isip ko, napagtanto ko. Berarti, sige na. Vlogger na yan, aminado talaga sila na magaling si Yorme in terms of public servant. Palakpakan natin yan dahil nga aminado sila eh. But not only about in public servant. You know? Okay. Isa-isahin natin to. Si Jose Manalo, sila nagsabi. Sila nangungumpara kay Yorme at saka kay Jose. Di ba? Si Jose Manalo at sa si Yorme Isko. Si Yorme Isko about public servant. Kumbaga ano na sa kanya yan, nasa kanya na lahat eh. Kumbaga package deal na si Yorme Isko eh. Kumbaga ready-made, kumbaga hindi pa lang siya pinanganak, parang andyan na sa kanyang dugo, andyan na sa kanyang katauhan ang magiging isang public servant na sagot. Successful po siya bilang isang public servant. Bakit ko nasabing successful? Dahil nga, yung nagawa niya sa Manila. Well, ikumpara mo kay Jose Manalo, na hindi naman talaga si Jose Manalo isang politiko. Sila nagsabi na about is comparison. Kaya, yun, iniisa-isa natin. Talagang nasa katauhan o nasa dugo na talaga ni Yorme Isko ang isang taong public servant. That is called talent o isang talento ng tao. Okay? Kasi mayroong marami diyang mga public servant na hindi sila deserve. Parang dahil lang sa politics, dahil sa pira-pira lang, kaya sila nakaupo sa pwesto nila. Pero hindi sila karapat-dapat. O, diba? So, makita natin sa katauhan ni Yorme na talagang deserve niya maging isang public servant. Deserve niya ang lahat kung ano man niyang tagumpay o successful na natanggap sa buhay niya ngayon dahil nga talent niya ni Yorme Isko. Well, mapunta na naman tayo sa entertainment o showbiz. Okay. If we saw Yorme Isko about entertainment or pagpapatawa, makita natin sa kanyang gesture na talagang hindi pilit yung pagpapatawa ni Yorme Isko. Kumbaga, galing sa puso. Okay? Galing sa puso, makita mo sa gesture ng kanyang katawan, talagang masasabi mo na deserve niya o karapat-dapat din niyang isang showbiz na entertainment kagaya ng nasa G sa Gidli ngayon. Okay? Comparison tayo. Si Jose Manalo nagpapatawa or joker or sa entertainment division o label. Correct me if I'm wrong. Pero hipokrito kayo kung hindi nyo aminin ha. Mga solid dyan o mga supporters ng TVJ ha? Ito, hypocrite kayo or ipokrito pag hindi nyo aminin. Ilang beses na nagpapatawa si Jose. Mostly sa mga pagpapatawa ni Jose ay nonsense. Okay? Huwag niyong sabihin hindi nyo aminin. Nonsense. Sometimes discriminate. Ipokrito kayo pag anong nangyari kay Zombie? About black. Black eyed peas ba yun sabi niya? It's about discriminate to the person.
Yan yung nakikita ko kay Jose Manalo. The way he jokes. Di ba? Nonsense. Discriminate. Ikumpara mo kay Yorme Isko. Talagang lahat ng mga pa-jokes niya, yung the way he acting as a host, di ba? Ginampanan niya from his gesture. O, di ba? Puro may scenes. Pwede ka namang magpatawa, mag-jokes, na hindi nonsense. Na hindi yung nag-discriminate ng ibang tao. Pwede naman. Di ba? Oh, wala tayong pinag-aawayan dyan. Magaling si magaling si Jose sa about pag-joke. Pero nga, maraming nakakapansin talaga na nonsense yung joke niya. Tsaka, mostly, o sometimes, o mostly, basta discriminated. O may kita mo naman yan sa mga contestant, mga kasamahan niya. Minsan nga, binabara nga ni Tito at saka ni Vic yan eh. Di ba? Ang sumangayon sa mga joke lang ni Jose, si Joey Pep lang talaga. Yung tawag nila eh. Dorothy? Sige na. Joey Pep. Joey Pep. Yun lang talaga ang sumang-ayon sa mga joke ni. Kasi nga, yung pag-isip nila, puro nonsense eh. Alam niyo yung mga patama ni Joey, puro mga nonsense. Di ba? Pero, about sa nonsense or discrimination, si Vic at saka si Tito talaga ay dinabaran lang si Jose. Opo, nakita naman po natin yan. Opo, hindi po mapagkaila yan. Talagang andyan yan eh. Nakikita yan eh. So ngayon, magkaiba to po talaga ang comparison nila ni Buboy, ni Yorme, tsaka ni Jose, no? Tsaka ni Wally, no? Magkaiba po in terms po sa mga sa entertainment, sa pag-joke. Pag ganyan naman kasi, opo, pag non-time show talaga po, talagang kailangan talaga dyan entertainment o may mga jokes talaga. Pero dapat yung may sense din. Para hindi naman tayo mabash, di ba? Gano'n lang po kasimple yun. Kaya huwag nyo pong ikumpara talaga si Yorme sa kanila dahil talagang malayo pa sila. Kung baga, pabalik na si Yorme sila, papunta. Papunta pa lang. Sa lahat ng larangan, entertainment, public servant, wala talaga silang panama ni Yorme Isko. Kaya nga, insecure sila eh. Toxic. Alam yung masobrahan ka sa insecurity. Talagang maging toxic ka na para lang malamangan mo yung tao. Gagawa ka na ng kahit maling paraan para lang malamangan mo yung tao. Pero talent ng tao yan eh. Talent sa tao yan dyan eh. Hindi mo basta-bastang malamangan yan. Pag talent niya yan, talagang talent yan. Hindi mo basta-basta makuha, magaya yan. Tapos ngayon, isyuhan nyo pa ng imitation o simulation program yung G sa Gidli. Paano nyo nasabi? Hindi ba? Yun nga, kasasabi ko lang kanina. Gaina yung Bisaya, kanina yung Tagalog. Sana all. Na sinong nanggagaya? Naging mayor lang siya si Manalo nung pumasok na si Yorme sa Itbulaga sa GMA7. Yun pa lang. Wala na. May kasagutan na sa mga pinagsasabi niyong ka-fake newsan. Yun pa lang, wala na. Talo na kayo. Di ba? Ayusin yung mga caption nyo, yung mga article nyo. Ayusin nyo naman. Yung may katotohanan, yung may kabubluhan. Di ba? Kita niya, puro ka-fake newsan. Kung mag-explain naman tayo, sabihin naman na, nagmamagaling. Paano kami nagmamagaling? Yun nga kasi ang totoo eh. Pero ayaw yung matanggap yung katotohanan. Di ba? Ayaw yung tanggapin eh. Tanggap-tanggapin tayo pag may time. Dahil siguro yan sa kakainom nyo ng Pepsi. Kaya kayo naging best. Dorothy? May ano dito, parang may ano ako dito mga quiz. Parang
parang yung lahat ng lang mga vlog ko, mayroong taga screening ng mga dialecto wording Opo. Mayroon pong diyan, taga grammar translation. Opo. Biruin nyo. Sa sobrang insecurity niya, pati yung pagsasalita natin na maintindihan naman. O di ba? Talagang hanapan po tayo ng kakaunting pagkakamali. Talagang ganyan naman sila eh. Kahit nga sila Yorme, hinapan ng pagkakamali kahit walang mali na ginawa eh. Ganon talaga sila ka-better, no? For what? For money? For the views? Kaya nyo bang ipakain yan sa pamilya yung kita nyo? Nagaling sa kasamaan? Matatawag po natin yung kasamaan kasi nga fake news eh. O, di ba? Kaya nyo bang sikmurain yung ganyan? Kung makita kayo? Oo, malaki nga mga views nyo. Dahil sa ka-fake newsan. Malaki revenue nyo. Kayo na. Bakit sa revenue nyo? Kayo lang ba kumakain? Di ba kumakain ang family nyo? Haba. Ang karma, kusa lang yung dumadating sa isang taong lakas makapangbuli, lakas makapangmata, lakas makapangbaba ng tao, makapanira. Tandaan nyo yan. Alam nyo, nung panahon ng eleksyon, maraming tumitira kay Yorme Isko na puro ka-fake newsan. Anong nangyari? Yung iba, na karma, na dead, on the spot. Yung iba, naman, ay nawala sa trabaho. Ganun po yun. So, yun lang for today's video, mga guys. So, kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page, please follow, like, and share. So, for now, I'm Kat Filipinos. God first.